Papa Prince. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po akong Shen. Papa Prince, isa po akong girlfriend ng lalaking alagad ng batas. Sumulat po ako dito para makahingi ng advice. Kasi Papa Prince, hirap na po ako. Sobrang sakit na. Dalawang buwan na simula nang madestino siya sa butuan. Doon naging komplikado ang lahat sa relasyon namin. Dati-rati naman, masaya kaming dalawa. Simple ang buhay. Walang problema. Nagkakatampuhan, oo. Pero, naayos din naman. Pero Papa Prince, simula nang malayo siya sa akin, doon na po naging mahirap ang lahat. Naging magulo, puro away, at sa bandang huli, nauwi na nga sa hiwalayan. To make this story shortly, Papa Prince, 2 buwan simula nang iwan niya ako. Para magtrabaho sa ibang lugar. Puro iyak lang ako. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos because of him. Feeling ko sa kanya, umiikot ang mundo ko. Kaya naman nang maghiwalay kami, Papa Prince, para na akong bagong tao. Hindi ko na makilalang sarili ko. Nitong July lamang, naalaman kong 2 buwan na akong buntis, Papa Prince. At kambal ang dinadala ko. Pero dahil nga mahal na mahal ko yung ex ko, binaliwala ko yon. Wala akong pakialam sa iba kasi gusto kong magkabalikan kaming dalawa. Hindi ko rin naman alam na buntis ako eh. Nang August 9, nag-commit akong ng suicide without knowing na meron na palang laman itong tiyan ko. Naka-duty ako noon nang may nag-text sa akin na mayroon daw ibang babae na dinadala sa barracks. Ang boyfriend ko noon. May ranggo siya, Papa Prince. Kaya siguro
okay lang na nagdadala siya ng kung sino-sinong babae doon. Siguro, naka-apekto din ang age gap naming dalawa. 26 years old ako. Siya naman 36. 10 taon ang pagitan namin. Nang malaman ko yun, Papa Prince, sobrang na-depress ako. Na-depress ako that time. Wala akong makausap. Wala akong malapitan. Sinasarili ko lahat ng problema ko. Gusto kong magkabalikan kami. Naglalagay ng kolorete, pero at the same time, aking mukha, nasasaktan din ako. para di nila malaman ang tunay na naganap, na ikaw at ako ay hindi na. Ininsayo pang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil, sa loob umiiyak, dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap magpapanggap na ba ako na ako'y masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Sinubukan kong wakasan ang buhay ko, Papa Prince. Kasalanan sa Diyos, alam ko. Pero wala na akong ibang maisip na paraan para matigil ang sakit na nararamdaman ko sa puso ko. Yun yung pinakamadali eh. Yun yung pinaka-epektibo para matapos na yung sakit. Tinuloy ko matapos kong inumin ang panglinis ng silver, Papa Prince. Nagpasalamat po ako nun kasi sa wakas, makakapagpahinga na ako sa lahat ng problema at sa lahat ng sakit. Pero siguro nga, masyadong mabait ang Diyos. Kasi, binuhay niya pa ako. Nagising na lang ako, nasa ICU na ako. Dinala pala ako ng mga kasamahan ko sa ospital. Nandoon si Joseph, kaibigan ko. Nung magising ako, tumawag siya ng doktor. Naramdaman ko na lang na umiiyak na pala ako nun. Nagpasalamat ako sa doktor. Ang sabi niya sa akin, wala pong anuman. Ano nang nararamdaman mo? Napansin siguro ng doktor na
May pagtataka sa mukha ko. Tapos sabi niya sa akin, "Ma'am, buntis ka. At kambalang babies mo. 2 buwan na. Alam mo ma'am, maswerte ka. Ang tatapang ng mga anak mo. Nakamamatay ang silver cleaner, ma'am. Alagaan mo ang sarili mo. Pati na ang mga anak mo." Napaiyak na lang ako noon sa sinabi ng doktor sa akin. Ang dami kong iniisip. Ang dami kong tanong sa isip ko. Paano ako mag-uumpisang mag-isa? Kakayanin ko ba to? Balik pa ba siya? Mahal niya pa ba ako? Pero sabi ko sa sarili ko, nandito na. Wala nang urungan to. Isa pa matibay raw ang mga anak ko eh. Kaya dapat maging matibay din ako para sa kanila. Sa paglipas ng panahon, awa ng Diyos, naging okay naman ako. Pinilit kong ayusin ang sarili ko at ang buhay ko para sa magiging anak ko. Gabi-gabi hinihimas ko yung tiyan ko habang kinakausap ko sila. Ang sabi ko, kakayanin ni mama to, mga anak. Diyan lang kayo ha. Kaya natin to. Wala akong balita sa tatay nila. Di ko alam kung babalik pa ba siya. Then isang beses, Papa Prince, nagulat na lang ako. Kasi merong number na nag-text sa cellphone ko. Tinatanong niya kung nasaan ako. Tinanong ko kung sino siya. Tapos ang reply niya, "It's me. Can we talk?" Nung time na yon, naramdaman ko na siya yun. Yung ex ko. Ako naman, tatanga-tanga pa rin. Nagpakipot ako noon, Papa Prince, nung una. Pero pumunta rin naman ako. Hinarap ko siya. Papa Prince, bumiyahe siya mula Butuan City to Surigao City para lamang makita at makausap ako. Nagulat siya doon sa balitang natanggap niya. Tapos, napatutuhanan pa nga nang makita niya ang tiyan ko. Tinanong niya kung buntis daw. Kung buntis daw ba talaga ako. Ang sabi ko, oo. Papa Franz, sobrang sayo niya. Niyakap niya ako ng mahigpit at abot-abot ang paghingi ng tawad sa akin.
magpatawad daw sa mga nagawa niyang kasalanan. Itatama niya raw ang lahat ng pagkakamali niya. At babawi daw siya sa akin. Maya-maya pa, may napansin akong box na maliit. Kinuha niya sa bag niya. Akala ko talaga sa TV lang makikita yon. Pero, nangyari sa akin. Papa Friends, nung oras na ding iyon, gusto niyang pakasalan ko siya. Pinakita niya sa akin ng singsing at gusto niyang isuot sa akin yon. Pero huminga ako ng malalim. At pinilit kong pigilan ang luha ko. Ang sabi ko sa kanya, I'm sorry. Pero hindi ikaw ang tatay ng dinadala ko. Papa Franz, nanlumo siya sa narinig niya. Ang sabi niya sa akin, wag raw akong magbiro nang ganon porket nasaktan niya ako. Sobrang nagsisisi na raw siya. At hindi na raw siya uulit. Babawi raw siya sa akin. Pero Papa Friends, alam mo, God knows kung gaano ko siyang yakapin pabalik. Pinigilan kong umiyak kahit sa loob, sobrang hindi ko na kaya. Gusto ko siyang patawarin nung oras na yon. Niyayakap niya rin ako at patuloy pa rin ang tanong niya sa akin. Ako yung papa ng mga anak niya, ng mga yan, di ba? Love, pakiusap, sabihin mo sa akin. Akin yan, di ba? Pero tinatagan ko yung loob ko. Tumingin ako sa malayo at muli sinabi ko sa kanya na hindi. Na hindi ikaw ang ama ng dinadala ko. Kahit na gustong gusto kong sabihin sa kanya na oo, ikaw, sa'yo to. Kasi siya lang naman ang una at huling nakarelasyon ko, Papa Prince eh. Sobrang sakit talaga. Bago ako umalis, tiningnan ko siya ng one last time. Sabi ko, tapos ka na? Wala na tayong pag-uusapan pa. Kaya pakiusap, tigilan mo na ako. Sana ulit muli ang mga oras natin nakaraan. Bakit nagkaganito? Naglaho na ba ang pag-ibig mo? Sana ulit muli. Sana bigyan ng pansin ang hiling ko. Kahapon bukas na yun.
kaya kong umiwas. Di na sana lalapit pa, kung kaya mo sana. Ibalik ang kahapon sa ilalim Naging matigas ang loob ko, Papa Prince. Pero deep inside me, mo, sobrang miss na miss ko na siya. mamahal na tapat. Pinilit kong ihakbang ang paa ko palayo sa kanya. Ako'y nagkamali, Palayo sa lalaking minamahal ko hanggang ngayon. mapagbibigyan. Kahit mahirap, kinaya ko. Iliw-ligin mo ang nais ko. Papa Prince, pakiusap. I need some advice. Kaya kong iwan, Papa Prince, mahal na mahal ko pa rin siya. di na sana aasa. Gusto kong maging okay kami. Kaya kong umiwas. Pero sa isang banda, naisip ko kung gaano niya ako nasaktan noon. Sana lalapit pa, kung kaya ko sana. Ito ang tanging nais ko. Merong parte sa isip ko na nagsasabing tama na. Kasi pagod na pagod ka na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Papa Prince, kailangan ko bang sabihin sa kanya ang totoo? O dapat bang itago ko na lang sa kanya ang responsibilidad niya sa mga anak niya? Papa Prince, hindi naging madali ang lahat para sa akin ngayon. Kasi nasasaktan ako. At natatakot akong masaktan ulit. Ako po si Shen. At ito ang aking kwento sa Bandera Heartline. Sarili ko'y napabayaan mula nang ika'y ibigin ko. Tanging sa'yo lang umikot mundo ng puso kong ito. Dahil hirapan man ako, dahil dalawa kaming mahal mo. Wala kang sumbat, maririnig mula sa labi ko. Nang dahil sa pag-ibig, natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig, nagmahal ng lubos ang puso kong ito. Nang di umaasang tumbasan mo ang pag